Sa video na ito, ikukwento ko ang isang pamilya na lumipat sa isang bahay sa Quezon City na puno ng misteryo at kababalaghan. Mula sa mga yabag sa gabi hanggang sa mga biglaang pagpatay-sindi ng ilaw, ang kanilang bagong tahanan ay tila may sariling buhay. Habang nag-aayos sila ng mga gamit, unti-unti nilang nadiskubre ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa basement. Panoorin niyo hanggang dulo para malaman kung paano nila hinarap ang mga nakakakilabot na kaganapan na nagbago ng kanilang buhay magpakailanman. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig. Ako nga pala si Carlos at nais kong ibahagi ang isang kakaibang karanasan na naranasan namin ng aking pamilya. Kami ay lumipat sa Quezon City mula sa probinsya ng Batangas nang malipat ng trabaho si Papa. Kasama ko ang aking asawa na si Sonia at ang aming mga anak na sina Ruben at Eva. Sa bagong tahanang ito, nagsimula ang mga pangyayaring hindi namin maipaliwanag. Isang araw ng Mayo, kami ay lumipat sa isang malaking bahay na may malawak na bakuran, puno ng mga halaman. Sa unang pagpasok pa lamang, napansin ko na ang kakaibang tunog mula sa itaas na palapag, kahit walang tao roon. Habang nag-aayos ng gamit sa basement, napansin ni Sonia ang isang sulok na nagdulot sa amin ng hindi maipaliwanag na pakiramdam. Parang libingan to, ang kanyang sabi. Sa aming pag-uusap, naramdaman ko ang malamig na hangin na nagpatayo ng aking balahibo, na lalo pang nagpatindi ng aking pag-aalala. Sa kabila ng pagod, hindi ko maalis sa isip ang kakaibang nadama sa basement. Meron talagang hindi pangkaraniwan sa bahay na ito. Isang gabi, habang nag-iisa sa basement, naramdaman ko ang lamig na tumagos sa aking buto at ang pakiramdam na may ibang nilalang sa paligid. Agad akong umalis doon, puno ng takot. Nang dumating ang kaibigan naming si Dante, nagsimula ang mas madalas na kakaibang mga pangyayari. Sa aming pag-uusap, biglang nagpatay-sindi ang ilaw. "Ano to, brownout?" tanong ni Dante, ngunit alam kong may kakaiba. Nakita ko ang upos ng sigarilyo sa balkonahe kahit walang naninigarilyo sa amin. "Sonia, nakita mo ba to?" tanong ko, na may halong kaba. Makalipas ang ilang araw, natagpuan namin ang isa pang upos sa basement. "May kakaiba dito," bulong ni Sonia habang tinitingnan ang bintana. Si Bruno, ang aming aso, ay ayaw pumasok sa basement. Tila may nararamdaman siyang hindi namin nakikita. Isang gabi habang natutulog kami, bigla akong nagising sa tunog ng mga yabag na nagmumula sa basement. Huminto ito sa labas ng aming silid at kumatok sa pinto. "Narinig mo ba yon?" tanong ko kay Sonia na halatang takot na takot. "Oo, narinig ko," sagot niya habang niyayakap sina Ruben at Eva. Tumayo ako at dahan-dahang binuksan ang pinto, ngunit walang sino man ang naroon. "Wala naman tao," sabi ko. Ngunit naramdaman ko ang hindi maipaliwanag na presensya. "Tay, may narinig din akong tunog," sabi ni Ruben na nagpatunay na hindi lamang ito guni-guni ko. Pilit naming pinapanatili ang normal na pamumuhay, ngunit mas marami pang insidente ang naganap. Isang gabi nakita ni Eva ang isang tao sa kanyang silid. "May tao sa kwarto ko," sigaw niya. Si Sonia naman ay nakaranas ng radyo na biglang nagbukas at nagpatugtog ng lumang kanta. "Parang may naglalaro sa atin," sabi niya, na nagdulot ng takot sa aming lahat. Patuloy ang paglala ng mga pangyayari. Mas madalas na ang mga yabag at katok sa gabi at nadama ko ang presensya habang natutulog sa sofa. Isang gabi, ang mabigat na kapaligiran at ang tunog ng mga yabag ay nagtulak sa amin na maghanap ng kanlungan sa bahay ng kapitbahay. "Hindi ko na kaya," sabi ni Sonia habang nagmamadali kaming lumabas ng bahay. "Dante, pwede bang makitulog muna kami dito?" tanong ko sa kapitbahay namin na agad namang pumayag.
Kinabukasan, nagdesisyon kami na lumipat na lamang. Hindi na tayo babalik doon, sabi ko sa pamilya ko habang nag-iimpeke ng mga gamit. Habang nag-iimpeke, narinig ko ulit ang mga yabag sa itaas. Bilisan natin, sabi ko kay Sonia, na halatang takot na rin. Paglabas namin ng bahay, naramdaman ko ang bigat sa aking dibdib. Alam kong may iniwan kaming hindi maipaliwanag na presensya sa bahay na iyon. Hindi na natin muling pag-uusapan ang mga nangyari, sabi ni Sonia, na gusto nang kalimutan ang lahat ng kababalaghan. Habang umaalis kami, nakita ko ang mga kapitbahay na nagtataka sa aming pagmamadali. Bahala na sila, bulong ko sa sarili ko. Pagkatapos naming lumipat, hindi na namin muling napag-usapan ang mga nangyari. Pero alam kong hindi ko makakalimutan ang mga karanasan namin sa bahay na iyon. Parang kahapon lang nangyari ang lahat. Yung mga yabag, yung lamig, yung presensya na parang laging nakatingin sa amin. Kahit anong gawin ko, hindi ko maalis sa isip ko ang mga nangyari. Makalipas ang ilang taon, nagpasya akong idokumento ang aming mga karanasan sa bagong tahanan. Kailangan kong isulat ito, sabi ko sa sarili ko habang binabalikan ang mga alaala, para bang may bahagi sa akin na gustong maintindihan ang lahat, kahit alam kong mahirap. Sinimulan kong isulat ang bawat detalye, bawat takot, bawat kaba na naramdaman namin. Ang bawat salita ay parang muling binubuhay ang mga gabing puno ng takot at kaba. Kinikilala ko ang realidad ng mga hindi maipaliwanag na kababalaghan, ngunit hindi na ako nagsisikap na kumbinsihin ang mga skeptiko. Bahala na sila kung maniniwala o hindi, sabi ko. Hindi ko na kailangan ng validation mula sa iba. Ang mahalaga, nailabas ko ang lahat ng nasa loob ko. Ang mga karanasan namin ay totoo, kahit pa hindi ito maintindihan ng iba. Natutunan ko sa aking pagsusulat na may mga bagay talaga na hindi natin maintindihan at hindi lahat ng bagay ay may paliwanag. Minsan, kailangan lang nating tanggapin na may mga bagay na lampas sa ating kaalaman. Ang mga karanasan namin ay nagbigay sa akin ng bagong pananaw sa mundo na hindi lahat ng bagay ay kayang ipaliwanag ng lohika at siyensya. Nagpatuloy ako sa aking buhay na may bagong pananaw sa mga kababalaghan. Alam kong hindi ko na muling mararanasan ang mga iyon, ngunit ang mga alaala ay mananatili sa akin magpakailanman. Ang mga gabing puno ng takot ay naging bahagi na ng aking pagkatao. At kahit na hindi ko na muling maranasan ang mga ganoong pangyayari, alam kong ang mga alaala ay mananatiling buhay sa akin. Nagsisilbing paalala na may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng kahit anong libro o eksperto. Ang kwento natin ngayon ay nagpapaalala na may mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag. Salamat sa pakikinig, mga ka-Creepy Pinoy. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, mga kaibigan. Tandaan, minsan ang mga alaala ng nakaraan ay hindi basta-basta nawawala. Paalam at ingat kayo palagi.